Sa pusod ng kabundukan ng Sierra Madre, may isang baryo na tila kinalimutan na ng modernong panahon. Walang signal ng telepono, wala ring konkretong daan. Tanging alikabok, batis at punong kahoy ang nagsisilbing daan palabas. Doon nakatira si Tomas, isang 28 taong gulang na karpintero. Ulila na sa mga magulang at lumaki sa pangangalaga ng kanyang lolo Mando, isang dating albularyo at bantay ng lumang simbahan sa baryo. Tahimik ang buhay ni Tomas. Gising sa bukang liwayway, karpintero sa umaga, at sa gabi ay nag-aalay ng panalangin sa munting altar na kung saan nakalagay ang isang medalyon na pilak na palilibutan ng mga ukit na Latin at may ukit ng isang banal na lalaki na may hawak na krus. Ito ang medalyon ng San Benito. Isang agimat na taglay daw ang kapangyarihang espiritual laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Wala pang kaalam-alam si Tomas sa tunay na lakas na kayang ibigay nito sa kanya. Ito'y simpleng alaala lamang ng kanyang lolo. Ngunit isang gabi, habang siya'y pauwi mula sa pag-aayos ng bubong sa kabilang nayon, may kakaiba siyang naramdaman. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit pawis na pawis ang kanyang batok. Tila may sumusunod. Dinig niya ang langit-ngit ng tuyong damo kahit wala namang hayop o tao sa paligid. Pagsapit niya sa masukal na bahagi ng daan, may biglang tumalon mula sa gilid ng kagubatan. 3 lalaking may takip ang mukha, armado ng gulok at patalim. "Lahat ng gamit mo, ilabas mo. Pati agimat mo, gusto ko yan." Sigaw ng isa, sabay tutok ng kutsilyo. Napaatras si Tomas. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit hindi niya mabitawan ang medalyon sa leeg niya. Sa takot at desperasyon, hinawakan niya ito ng mahigpit at sabay bulong ng dasal na tinuro sa kanya ng kanyang lolo. "Crus Sancti Patris Benedicti, non draco sit mihi dux." Biglang nagliwanag ang medalyon. Tila may isang sinag na lumabas rito na tumama sa mga bandido. Napaatras sila. Hawak-hawak ang mga mata na tila nasisilaw o nasusunog sa liwanag na iyon. Isang aninong hugis krus ang bumalot kay Tomas. Lumingon siya sa paligid. Walang katao-tao, ngunit ramdam niya ang presensya ng isang mas mataas na puwersa. Tumakbo palayo ang 3 lalaki. Nagsisisigaw, tila nakakita ng multo. Naiwan si Tomas, nanlulumong nakaupo sa lupa. Nanginginig ang tuhod, ngunit ang puso'y lumalaban. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang kakaibang lakas mula sa agimat. Pagdating niya sa bahay, nilinis niya ang medalyon. Sabay kuha ng lumang notebook ng kanyang lolo. Doon niya natagpuan ang tala tungkol sa San Benito, isang monghe na buong buhay ang inilaan sa paglaban sa masasamang espiritu at tukso. Ang kanyang dasal ay ginagamit sa exorcism at ang kanyang medalyon sa pagtatanggol laban sa kasamaan. Isa itong sagradong bagay na ipinasa-pasa lamang sa mga taong tinatawag na maging bantay. Ang kanyang lolo, ayon sa tala, ay dating kinakatakutan ng mga aswang at mangkukulam sa kalapit na mga baryo. Pero nang mamatay ito, walang ibang iniwan kundi ang agimat. At ngayon, siya na si Tomas, ang tagapagdala. Hindi na lang siya basta karpintero ngayon. Simula noon, napansin niya ang pagbabago. May mga hayop na tila ayaw siyang lapitan. Mga itim na pusa, uwak o aso sa daan.
May mga tao ring hindi makatingin ng diretso sa kanya, lalo na sa mga kilalang may anting din. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isa siyang malinaw na pakiramdam. Darating ang panahon na mas hihigit pa ang kanyang tungkulin. Minsan, dumaan siya sa isang bayan upang bumili ng pako at kahoy. Napadaan siya sa isang matandang babae na may paninda sa gilid ng kalsada. Nang makita siya ay bigla siyang tinawag. "Iho," wika ng matanda. "Dala mo na pala ang selyo." "Po," ang tanong ni Tomas. "Ang selyo ng liwanag ng San Benito. Kailangan ka na nila sa silangan. May gumagalaw na sa kagubatan. Mga hindi mapakali. Hindi lahat ng tao ay makakakita sa iyo ngayon. Pero ang mga nilalang sa dilim, kilala ka nila." Napalunok si Tomas. Napagtanto niya na hindi ito magiging madaling lakad. At sa kanyang pagbabalik sa baryo, nagsimula ang sunod-sunod na kapabalaghan. Biglang pagkawala ng mga bata, paglipad ng mga ibong may pulang mata tuwing hating gabi, at mga aninong naglalakad sa paligid ng lumang simbahan. Ang giyera ng liwanag at dilim ay muling magbubukas, at siya, si Tomas, ay hindi makakaiwas. Hindi pa niya alam kung paano haharapin ang mga tikbalang mangkukulam o aswang na dadating. Pero isang bagay ang tiyak. Hawak niya ang medalyon ng San Benito. At ito ang magiging kanyang gabay, panangga, at sandata sa paglalaban para sa mga inosente.